Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi ang aktibong pagpili sa kabanalan kahit mahirap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata, kaysa may dalawang mata ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay commitment. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay marunong maglaan, magbigay ng ating sarili. Kapag sinabi nating commitment, if we say yes to Jesus, we mean yes. Hindi parang tayo mga Pilipino na medyo paligoy-ligoy. Ayaw pa nating sabihin directly kung ano ba talaga, yes or no. Meron pa siguro, o kaya naman, baka naman pwedeng ganoon. Kumbaga, paligoy-ligoy tayo. Ayaw nating tumbukin yung talagang gusto nating sabihin. Palaging sinasabi ng Panginoon, if you mean yes, say yes. If you mean no, say no. Pero kapag tayo nag-commit, which means saying yes, ibig sabihin, dapat nandun talaga yung ating pagbibigay ng sarili. Kaya nga, yung buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng isang pagtatalaga ng sarili. It's a life of commitment. Bagamat tayong lahat o karamihan sa atin ay bininyagan noong bata pa lamang tayo at hindi pa natin lubos na nalalaman kung ano mga nangyayari during baptism. Pero as we grow up, as we grow old, kaya nga, di ba, tumatanggap tayo ng sakramento ng kumpil. At kapag tayo nasa right age na, yung reasoning natin, kumbaga, dapat tayo ay nasusuplayan, nasusustentuhan ng pananampalataya. Ibig sabihin, we also mature in faith. No? So yung binhi ng pananampalataya na ipinunlad during baptism, dapat ay alagaan at payabungin. That's why that's the responsibility of the parents and the responsibility of the godparents na akayin tayo sa buhay pananampalataya. At yung pag-akay na yon ay tumutukoy sa pagtuturo, pagpapakita ng mabuting halimbawa tungkol sa buhay pananampalataya. Dahil unti-unti natin itong maunawaan and then later on, unti-unti nating tatanggapin. At isa sa buhay yung pananampalataya. Failure to understand and failure to live that faith. No? Saan tayo dadalhin kapag nag-fail tayo? Nako,
minsan napapariwara tayo. No? Napapariwara ang buhay. Kaya kinakailangan ng renewal. We have the sacraments of confession. We have the sacrament of itong confirmation na nagpapatatag sa atin. Of course, we have the sacrament of communion, nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. And we have to go to Mass regularly. And then also to somehow deepen our faith sa pamamagitan ng pag-aaral ng katisismo o kaya pag-aaral ng teolohiya. So we have all the responsibility to deepen our faith para yung bang maisabuhay natin ito. Kaya nga, yung pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko natin, ay hindi lamang ito tungkol sa ritual, kundi ito pagsasabuhay ng diwa ng pagiging Kristiyano. Kaya nga itinuturo dito sa ating gospel ito mga kapatid, na napakahalaga that if we are a committed Christian, follower of the Lord, no, yung bang hindi lang nakafocus sa ritual, kundi nakafocus tayo sa ating moral life. No? Kasi sinasabi rito sa ating gospel, kapag yung kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Kapag yung paa mo o mata mo ang naging sanhi ng pagkakasala, yung paa putulin, yung mata dukitin. Kasi mas mabuti pa raw na mapunta sa langit na putol ang kamay, putol ang paa, isa ang mata, kaysa mapunta tayo sa impyerno na kumpleto ang ating katawan. Tinuturo sa ating gospel ngayon na there is really heaven and there is really hell. And there is also a fire that purifies, yung apoy na nagdadalisay sa atin. At para sa ating mga Katoliko, yung apoy na dumadalisay, ito yung purgatorio. It's the state of purgation, na kung saan dumadaan tayo sa proseso ng paglilinis bago tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. So the bottom line is, mga kapatid, we need to be committed Christians. Committed to do good, committed to live our faith, committed to love. Yung sinasabi ni Jesus na pagdidisiplina ng ating sarili, yung pagputol sa kamay, pagputol sa paa, pagdukit ng mata, it entails discipline. And we are called to commit ourselves to that discipline sa buhay. Bilang Kristiyano at bilang tao, napakahalaga nung meron tayong disiplina. Kaya yung pagpapalaki ng mga anak, no, napakahalaga na itinuturo yung Christian discipline. At ngayon, papalapit na tayo dun sa panahon ng Quaresma, and we have this what we call the discipline of Lent. At ano yon? Prayer, fasting, and almsgiving. Yung palaging magdadasal at magkakawang gawa, no? At tayo mag-aayuno. Nagbabawas sa sarili para dagdagan ang ikakawang gawa o itutulong sa kapwa para mas maraming time sa buhay pananalangin. Kaya nga, ito yung mga disiplina na kinakailangan taglayin natin. And there are other disciplines. Tulad na sinasabi sa ating gospel ngayon na very direct na sinasabi ng Panginoon, putulin mo. Mabuti pa raw na talian yung leg natin ng giling bati uhulog sa dagat. No? Ibig sabihin, huwag tayong magindaan ng pagkakasala ng iba. At kung tayo'y nagkakasal, kung ano man yung naging dahilan, putulin natin. Ibig sabihin, alisin yung mga dahilan ng pagkakasala. Huwag na tayong makipag-argue, no? Huwag na tayong parang makikipag-bargain ka pa kay Satanas, no? O kaya sa tukso, no? Kundi iwasan natin yung temptation. Avoid temptation. Do good, avoid evil. Ito yung mahalagang gawin natin pagsikapan sa ating buhay. Hindi lang puro avoidance of evil, kundi doing good. Mahalaga na yung paggawa natin ng kabutihan ay masapawan yung mga tukso sa ating buhay. At tayo, we have to be committed. Committed to do good, committed to follow the Lord, committed to love the Lord. Ito ang pagiging Kristiyanong Katoliko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ibigay ang aming sarili ng buo sa iyo ng walang pagdududa upang kami ay makatupad at makasunod sa iyong panuntunan. Naway magkaroon kami ng disiplina upang ang mga tukso sa aming buhay ay aming maiwasan at tanging kabutihan at pagmamahal ang aming maisabuhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.